And ito guys, yun, sinasabi ko nga sa inyo na blessed kayo pagdating sa kaperahan naman mga kapigsi. So sabi ko nga, maganda, abundant yung flow ng blessings sa inyo mga kapigsi, at saka yung desisyon na kailangan nyo gawin, yung pinag-iisipan nyo, magdadala pa iyan ng more blessings, more kasaganaan, more pera, more income, more money sa inyo. Magiging pabor talaga sa inyo guys yung energy ng kaperahan. Okay, alright, so i-main nyo na itong mga magaganda, syempre itong mga blessings, pagpapala, kasaganaan. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong February to March para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong February ay sa February 1 mga kapiksi. Tapos yung next na full moon naman natin ay sa March 3. So ang reading na to ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon ay snow moon guys. So ito yung ating moon message para sa inyo Scorpio. You are very close to achieving your goal mga kapiksi. Ito guys, palagi nyo tatandaan, every time, every day, no, na gumigising kayo and you're focusing on your goals, you are one step closer to your goal as long as nagfo-focus kayo. Okay? And kapag kayo naman ay nagwa-wonder, kapag kayo ay naninega, mga kapiksi, you are one step away, getting away from your goal. So parang ano lang yan, sulong abante, atras sulong, ganyan. So kapag ka focus, kapag ka nag-affirm, kapag nagpe-pray, kapag positive yung mental diet, again, you're getting closer and closer to your goal. And kapag ka nega, kapag nagrereklamo, kapag stress, kapag worried, you are stepping away from your goals mga kapiksi. So, syempre, ano pa ba ang dapat gawin? Stay focused guys, no? Palagi nyo naririnig sa akin araw-araw. And yun lang talaga. Stay focused and stay consistent sa goals nyo, guys. Okay? Attune to the moon, I know that I'm on the right track. Okay? So, i-comment nyo na rin yan sa comment section, guys. I know that I'm on the right track. Additional meaning nitong card na to, now is a good time to review your plans kasi saktong-sakto guys, first quarter pa lang, nasa second month pa lang tayo guys ng 2026. So reviewin nyo na yung mga goals nyo for 2026. Kung meron kayong mga goals na hindi na-achieve last year, baka meron kayong gustong i-carry over ngayong taon na to, baka gusto nyo pa silang ipagpatuloy or baka may mga gusto kayong baguhin. Okay lang yan guys kasi nagbabago-bago naman talaga yung gusto natin sa buhay. So it's okay. Ang importante is nagpaplano kayo dun sa mga changes na yun. Okay? And keep the momentum going as you move towards your dreams. Habang iniisip nyo guys, habang nagfo-focus kayo, mas lumalakas yung energy nyo kasi doon nafo-focus yung attention nyo. So, yeah, kailangan you have to keep that momentum going. Palagi kang ma-inspire, palagi kang ma-motivate, no? Palagi kang mag-positive, guys. And stay focused. Ayan, no? Kakasabi ko lang. Paulit-ulit, stay focused, stay focused, stay focused. It's a good time to start a new project sa mga kapiksi natin na may mga gustong project na simulan, mga bagong bagay for this year. And you need to get back into good health habits. Ito guys, baka nakakalimutan na natin yung habits natin, good habits natin, no? So, this is a reminder na kailangan nating alagaan yung ating kalusugan, yung ating katawan, especially sa pagkain na kinakain natin. Masarap naman kasi talagang kumain, guys, no? I was once a victim of that. Mahilig ako sa donuts, sa cake, sa ice cream, yung mga matatamis, di ba? Hanggang sa mga chocolates, yan, ganyan. Tapos, nagpalabs ako and, ayun, pre-diabetic. So, cut down na tayo ng sugar na, guys, no? Doon na lang tayo sa natural whole foods, guys, para humaba ang ating buhay, mga kapiksi. So, kayo din, mga kapiksi, this is a reminder to take care of your health. Guys, hindi lang exercise, hindi lang
tulog, no? Importante rin yung nutrition, yung tamang pagkain, mga kapiksi. Siguro, every once in a while, pwede. Pero yung palagi, medyo iwasan. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Scorpio, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. And sa mga naghanap, guys, ng papaswerte na lucky charms or lucky bracelet of Venturing tsaka Citrine, guys, ito yung recommended ko. May makikita kayong mga link sa description box. So, Scorpio, kayo ay 9% ng Queen of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapigsi. So, this is both positive and negative. Sa negative, mga kapiksino, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng mga issues sa relationship. Especially, guys, kung kayo ay LDR, mga kapiksi. Kasi kung kayo ay mga LDR sa inyong relationship, parang merong naninira, no? Kunwari, LDR kayo ng person mo, nasa ibang bansa siya, or nasa ibang bansa ka, parang merong naninira sa relationship nyo. Pwedeng yung mga naninira, pwedeng mga kabit, mistress, ganyan. Pwede rin ng mga kaanak, no? Kung ayaw sa'yo ng kaanak niya or kung ayaw ng kaanak mo sa kanya, ganun. Parang sila yung nagiging third party na sinisiraan kung ano-ano yung mga sinusumbong, mga pinagsasabi para masira yung relationship nyo, guys. Pwede rin sa guys, kung kayo ay nagjowa ng mga afam, mga ibang lahi, no, na magkalayo na kayo ngayon, parang ayaw ng pamilya, no, kaya nagugulo yung relationship mo. So, ganun yung nakikita natin for some of you na negative, mga kapiksi. Sa positive naman, guys, ito, guys, sobrang ganda naman. Ito, pagdating naman sa kaperahan, sobrang peaceful naman, sobrang payapa naman kayo, mga kapiksi. Actually, guys, for some of you, parang meron kayong major decision, no? Major decision na pinag-iisipan na may kinalaman sa trabaho, sa pera, sa negosyo, and parang magiging maganda yung outcome nito. And kumbaga, mas lalo pang magiging stable, mas lalo pang magiging magaan, mas lalo pang magiging malaki yung daloy ng pera sa inyo kapag sinwerte kayo dito sa pagdidesisyon nyo, mga kaviksi. So, if ever man na may kailangan kayong pagdesisyonan, guys, always affirm, everything is always working out in my favor. Yan, favorite ko yan sa mga affirmations. Sinishare ko na yun sa inyo palagi, guys. Para talagang maging pabor sa inyo yung lahat ng desisyon, yung lahat ng gagawin nyo, lahat ng magiging outcome, kahit ano pang desisyon nyo, pabor sa inyo, guys. Okay? So, ito, guys, this is abundance of money, wealth, and riches, and this is abundant flow, no? So, magiging maganda talaga yung daloy ng pera sa inyo, guys. Kaya, i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Alright. So, what else, guys? Tingnan pa natin. Ayan, no? So, yun nga yung sinasabi natin, blessings. Ito, guys, nakita natin na magkakaroon ng ito, guys, yung mga tinik sa dibdib, no? Ito yung mga tinik sa relationship nyo. Mga kapiksi, yung sinabi natin kanina na for some of you, marami talagang naninira, maraming nanggugulo, no, sa relationship nyo, hindi kayo matahimik. Tapos parang kung sino yung pinagsusumbungan, parang mas naniniwala siya dun sa sumbong kaysa dun sa person. So, kunwari, ikaw,
nagsusumbong sa iyo yung pamilya mo, mas naniniwala ka sa pamilya mo kaysa sa person mo. O kaya naman, yung person mo, nagsusumbong sa kanya yung pamilya niya, mas naniniwala yung person mo sa pamilya niya kaysa sa'yo. So, yung mga ganun. Kaya medyo nagkakaroon na rin ng trust issues sa relationship niyong dalawa, mga kapiksi. Kaya, yeah, medyo magulo pagdating sa relationship, guys. Okay? And eto guys, yun, sinasabi ko nga sa inyo na blessed kayo pagdating sa kaperahan naman, mga kapiksi. So, sabi ko nga, maganda, abundant yung flow ng blessings sa inyo, mga kapiksi, at saka yung desisyon na kailangan nyong gawin, yung pinag-iisipan nyo, magdadala pa iyan ng more blessings, more kasaganaan, more pera, more income, more money sa inyo. Magiging pabor talaga sa inyo, guys, yung energy ng kaperahan. Okay? Alright. So, i-mind nyo na itong mga magaganda. Syempre, itong mga blessings, pagpapala, kasaganaan, more money, more pera, more income. Lahat tayo, yan ang gusto, guys. Okay? Alright. So, buna tayo dito ng isa pang additional na mensahe, mga kapiksi. Ito naman sa love message, love advice, redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. So, ito guys, palagi ko ito sinasabi sa inyo, kailangan palaging positive yung iniisip nyo about your person, about your relationship, and about yourself in the relationship, guys. Kasi, kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun din yung paulit-ulit na mga experience nyo sa relationship. So, kung iniisip mo na yung person mo, sinungaling, manloloko, dishonest, disloyal, ganyan, salbahe, bastos, walang respeto, ganyan. Pag puro ganun yung iniisip mo tungkol sa person mo, syempre, yun din yung magre-reflect sa inyong physical reality kasi doon nakafocus yung attention nyo. Pero kapag ka nakafocus yung attention nyo sa pagmamahal, pag-ibig, mabait ang person ko, loyal siya, faithful siya, ako nang mahal niya, ganyan-ganyan. Kapag ka doon yung finocus yung attention nyo, syempre yun din yung magre-reflect sa inyong physical reality. So, sa lahat yan ng bagay, guys, hindi lang sa love, no? Kahit nga sa pera, di ba? Palagi kong silang sabi sa inyo, pagdating sa money, sa buhay, kung ano yung gusto nyong mangyari, yun ang i-focus nyo. Wag yung ayaw nyong mangyari. Wag yung mga kinatatakutan nyo. Kasi kung ano yung focus ng attention nyo, doon nabubuhos yung energy nyo. Therefore, yun din yung na-experience nyo sa physical reality nyo. Okay? So, sa mga kapiksi nating nega, sa mga kapiksi natin na puro hanash, puro reklamo sa buhay, guys, 2026 na ako. Matagal na kayong follower dito sa channel natin. Ever since na nandito yung channel natin, lahat ng about manifestation, lahat ng readings natin, tinuturo ko yan about manifestation, di ba? How it works, kung ano yung dapat nyo i-focus na energy. Dapat, kung ilang years na kayo nakikinig, dapat nagbago na yung buhay nyo. Kung sinusunod nyo. Okay? Kasi kung hindi nyo sinusunod, hindi pa rin kayo nagbabago. Nood lang kayo ng nood, tapos wala na. Diba? Wala talagang mangyayari, guys. So, bala kayo. Okay, nandito lang para magpaalala sa inyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.